Breaking news! Sunod-sunod at walang humpay na good news. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ibalita mismo ng Malacanang ang nakakatindig balahibong good news ngayong araw. Take note mga kababayan, dahil si PBBM mismo ang humarap sa taong bayan upang ipamalita sa lahat ng mamamayang Pilipino ang nakakatuwang balita. Yes mga kababayan, you got it right. Si PBBM talaga ang namalita dito. At hindi lang yan mga kababayan, dahil pinirmahan din ngayon ni PBBM ang isang pangmalakasang executive order na tiyak na mapapakinabangan ng lahat ng Pilipino. Ang tanong, ano kaya ang masasabi ng mga anti-Marcos dito? Matutuwa kaya ang lahat ng kalaban dito? Naku po, siguradong may mga side comments pati na ang mga iba kahit gaano pa kaganda ang mga balitang ito. Kayo na mismo ang humusga mga kababayan. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nag-uorganisa ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa pagkain at nutrisyon ng komunidad sa merkado at pagbibigay ng mga credit assistance sa pag-produce ng pagkain, pagproseso at pamamahagi rito. Sa ilalim ng Executive Order No. 66 na nilagdaan noong August 6, 2024, ang Interagency Task Force on Zero Hunger ay inaatasan na tiyakin ang tuloy-tuloy at epektibong pagpatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Nakasaad sa kautusan na ang task force ay bubuuin ng kalihim ng Department of Social Welfare and Development bilang chairperson, habang Executive Director ng National Nutrition Council bilang co-chairperson at ang kalihim ng Department of Agriculture bilang vice chairperson. Binanggit sa Executive Order No. 66 ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 na binibigyang diin ang kahalagahan ng whole of government approach sa pagkamit ng wastong nutrisyon at seguridad sa pagkain. Itinalaga bilang membro ng kalihim ng Department of Agrarian Reform, Department of Budget and Management, Department of Education, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry at ang Department of Science and Technology. Itinalaga rin bilang membro ang kalihim ng Presidential Communication Office, kalihim ng National Economic and Development Authority, chairperson ng Commission on Higher Education at ang Director General ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang DOH, DILG, PCO at TESDA ay dati nang hindi itinalaga bilang membro ng task force sa ilalim ng EO No. 27 na inilabas noong nakaraang taon na naamyendahan sa EO 101. Ang Executive No. 101 na inisyu noong 2020 ay nagtatag ng Interagency Task Force on Zero Hunger upang matiyak na ang mga patakaran, hakbangin at proyekto ng pamahalaan sa pagkamit ng Zero Hunger ay dapat na magkakaugnay, tumutugon at epektibo. Ang Memorandum Circular No. 47 na inilabas ngayong taon ay nag-uutos sa isang Task Force on Zero Hunger na tiyakin ang tuloy-tuloy at epektibong pagpapatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program na naglayong i-institutionalize ang pagsisikap ng gobyerno na mabawasan ang gutom at itaguyod ang seguridad sa pagkain at nutrisyon. Sa kabilang balita naman, nangako si PBBM na ibababa pa ang antas ng kahirapan sa bansa sa 9% sa taong 2028 sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga infrastruktura na nagbibigay ng trabaho at mga programa sa proteksyong panlipunan. Sa isang video message noong Biyernes, sinabi ni Pangulong Marcos na bumaba ang poverty rate ng Pilipinas sa 15.5%. Ang bilang ay nangangahulugan na 2.5 milyong Pilipino ang naahon sa kahirapan at 10.9% lamang ang mga pamilyang Pilipino ang nananatiling mahirap. Tiniyak din ni PBBM na ang gobyerno ay patuloy na mamumuhunan sa mga infrastruktura na nagbibigay ng trabaho,
mga programa sa proteksyong panlipunan, kalusugan at edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Sa kaparehong video message, binanggit ni Pangulong Marcos na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 6.3% sa ikalawang quarter ng taong ito kumpara sa nakaraang taon at binanggit na isa ito sa pinakamataas sa ASEAN. At hindi lang yan mga kababayan, dahil iniulat din ni Pangulong Marcos ang pagbaba ng unemployment rate ng bansa noong July sa 3.1%, isa sa pinakamababa na naitala sa huling 2 dekada. Mahigit 50.3 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ngayon, kung saan 63.8% sa kanila ay nasa formal na sektor. So paano ba yan mga kababayan? Patikim pa lamang to. Resulta ito ng pagtatrabaho ng maigi ni PBBM, umulan man, umaraw man o bumagyo man. Hindi talaga kayang pagtakpan pa ang mga resulta ng pamumuno ni Pangulong Marcos dahil mismong mga statistics na ang mga nagsisilabasan. Kaya naman mga kababayan, hiling ko lang sa lahat, kahit saan man naroroon na nakakapanood ng video na to, please like and share ang video na to mga kababayan para malaman lahat ng tao ang totoong nangyari sa ating bansa at huwag basta-basta maniniwala sa mga nagkalat na mga fake news. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanapbuhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Tayo po ay paparating na sa bagong Pilipinas.